Magandang araw, magandang gabi. Anong oras man sa inyo ngayon mga kaibigan, mga kababayan. Narito po tayo upang sagutin muli si Ka Rashid. Dahil ang sabi niya, kumbaga pinagsasabong kasi ni Ka Rashid ang Mateo 10 at ang Mateo 28. Sabi dito, nung suguin ni Kristo ang mga apostol sa Mateo 10, sinabi kasi ni Kristo sa Mateo 10:5, ang 12 ito ay sinugo ni Jesus at sila'y pinagbilinan na sinasabi, huwag kayong magsitungo sa alinmang daan ng mga hintil at huwag kayong magsipasok sa alinmang bayan ng mga taga Samaria. So, dito may bilin si Kristo dito na ang mga apostol ay huwag silang pumunta sa bayan ng mga hintil, samantalang dito naman sa Mateo 28:19 ay ganito naman ang sinasabi. Dahil dito, magsiyaon kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa at sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. So para kay Ka Rashid, kontradiksyon, bakit doon sa 10 para lang sa Israel ang pangangaral ay samantala dito sa 28 ay sa lahat na ng bansa, pati mga hintil. Ang hindi lang kasi naintindihan ni Ka Rashid, kasi una, sinugo kasi si Kristo at ang mga apostol para sa Israel. Kasi unang-una, ang Israel kasi, sinugo si Kristo doon para tipunin ang mga nangalat. Kasi sabi dito sa hula sa Ezekiel 34, ganito ang nakasabi. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, anak ng tao, manghula ka laban sa mga pastor ng Israel. Manghula ka at iyong sabihin sa kanila, sa mga pastor, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sa aba ng mga pastor ng Israel, na pinakakain ng kanilang sarili, hindi baga dapat pakainin ng mga pastor ang mga tupa? Sa 5, at sila'y nangalat dahil sa walang pastor, at sila'y naging pagkain sa lahat ng hayop, sa parang at sila'y nangalat. So ang misyon ni Kristo ay, sabi ni Kristo, ako'y naparito upang sa mga nawaglit na sangbahayan ni Israel. Ibig sabihin ay tawagin yung mga Israelita na magbalik loob sa Diyos. At sa panahong yon, hindi pa namatay si Kristo, hindi pa nabubo ang kanyang dugo sa krus. Ngayon, pagdating sa 28, so yun po mga kaibigan, mga kababayan, nasagot na po natin ng sa Mateo 10, na kung saan ay kaya sinugo ang mga alagad. Unang-una si Kristo kasi ang sinugo at kumuha siya ng mga alagad, 12 apostol, para akayin o pangaralan at ibalik ang Israel sa Diyos. At sa panahong yon, hindi pa namatay si Kristo sa laman. Ngayon naman sa 28, ganito naman ang mababasa natin. Sabi dito sa Mateo 28:6, sabi dito, simulan natin sa 5. At sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, huwag kayong mga takot sapagkat nalalaman ko na inyong hinahanap si Jesus na ipinako sa krus. Siya'y wala rito sapagkat siya'y nagbangon ayon sa sinasabi. Ayon sa sinabi niya, magsiparito kayo, tingnan ninyo ang dakong kinalagyan ng Panginoon. So si Kristo sa panahong ito ay nabuhay na maguli. Kasi namatay siya sa krus, doon nabubo ang kanyang dugo. At ngayon, nung siya ay namatay sa krus, nabubo ang kanyang dugo, ay yung mga hintil na dati ay hindi pa pinangangaralan, ay pagdating ng pagkabuhay na maguli ni Kristo, meron ng tsansa ang mga hintil sa kaligtasan. Anong katunayan? Efeso 2, basa. Ganito naman ating mababasa. Sa Efeso 2, sabi ni Pablo,
Kaya nga alalahanin ninyo, 2:11, na kayo nung una mga hintil sa laman, tinatawag na di pagtutuli, niyaong tinatawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay, na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga taga-ibang lupa. Sabi dito na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansang Israel, at mga taga-ibang lupa, tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa, walang Diyos sa sanglibutan, datapwat ngayon kay Kristo Jesus. Kayo noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. Ayan. Nabubo ang dugo ni Kristo sa cross, meron ng pagkakataon ng mga hintil na makabahagi sa mga pangako. Ang katunayan sa 3:6, sabi dito na ang mga hintil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. So yun po, hindi naman po mahirap intindihin yun. Hindi lang natin alam kung si Rashid ay nagtatanong na hindi niya talaga alam o kaya tumatanong na alam niya ang sagot, kumbaga nanunubok lang. So, Rashid, sana malinawan ka sa sagot na ito, na ang mga Israelita, ang mga apostol, una, nung hindi pa namatay si Kristo, ay sinugo sila para sa Israel. Dahil yun naman talaga ang layon na kung saan ay mangaral, para unahin muna kasi ang Israel nawaglit, nangalat, kaya dapat muna silang tipunin. Ngayon, nung namatay na si Kristo sa krus, nabubo ang dugo, ang mga hintil ay meron ng pagkakataon na mailapit sila sa Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Yan po, at sa susunod Rashid, yung pinagsasabong mo na naman ang Henesis 5 at ang Henesis 11, sasagutin ko po yan. Huwag kayong mag-alala kung luluubin ng Diyos, sasagutin ko yan. Maraming salamat.